Papunta nga pala ako ngayon ng Talipapa para bumili ng aming hapunan. Nakiangkas na nga lang po ako dito kay Big Boss papuntang labasan para hindi na ako maglalakad. Mabuti na nga lang naabutan ko siya sa bahay kanina pag uwi ko. Alam nyo guys, 5:30 na akong nakalabas dahil meron pa kaming flag retreat. So, nagmadali lang akong umuwi para makapagpalit ng damit na pang sibilyan bago ako mamamalengke. At pagdating ko nga, nakita ko itong si Big Boss na nagpiprepare. Meron pala silang basketball ngayon doon sa bayan. Kaya agad akong nagtanong kung anong gusto niyang uulamin. Buti naman isinagot ako agad dahil nga nagmamadali. Sabay hingi ko na rin ng pamalengke. Akala ko nga mabibigo pa ako. Dahil nga nagmamadali, sabay bunot, bigay sa akin. Ako na nga raw ang bahala sa pagbabudget. Sinabay pa nga ako palabas doon sa Talipapa. Maganda pala pag laging nagra-rush, laging napagbibigyan. Binaba na nga lang ako dito sa kanto malapit sa Talipapa. Tatawid lang ng kalsada at ilang hakbang lang iyan na ang bilihan ng mga isda. Napansin ko nga dito sa bilihan ng mga isda na wala pang mga customer nang ako'y dumaan. Kaya ako'y nagtanong-tanong muna at nagkanbas pero hindi naman din talaga ako bibili. Dahil nga bawal sa akin yan at ako'y mayuri. Medyo tumagal pa nga ako ng ilang minuto bago ako makaalis dyan dahil naipakwento pa ako kay kuya ng aking naranasan sa pagkakaroon ng uric. At nang nakita ko na may customer na lumapit, nausod na rin ako dito sa karnihan. Magkalapit lang naman ang isdaan at karnihan. Nagtanong na nga po ako kaagad ng pataunahan para yun ang ilalagay ko doon sa langka na aking nai-prepare. Lauya po ang tawag sa aking lulutuin ngayon. Ang langka na hinaluan ng karne. Pataunahan po yung aking bibilihin. Napansin ko nga, pamahal na ang kilo ng karne ngayon. Pero wala na tayong magagawa dyan dahil nga yan ang gusto nating ilagay sa ating menu. So, bilhin na natin. Pero alam niyo, mas masarap yung tinatawag na lumabong. Yun yung red beans na galing pa ng Agutaya, Palawan. Kaso nga lang, malayo naman yun eh. Babiyahe pa tayo at isla pa ang Agutaya, guys. Di wala na rin tayong mahanap na ganun dito siguro. Kaya tiis-tiis na muna. Okay na yan. Kahit na hindi kumpleto yung ating mga panghalo, itiyak masarap na yan. Bumili na rin ako ng mga manok para sa aming stock. Yun talagang pinakamahigpit na kabilin-bilinan ni Bossing. Bumili na raw ako ng aming stock para hindi pa balik-balik sa tindahan. So ayan na, natupad na. Naipamili ko na ang aming Bossing, guys. Dito na ako sa bahay. Uhugasan ko na ito para mapalambot na namin. Dahil ang langka kanina, maaga pang naipalambot ni nanay. Nasa opisina pa lang ako. Naibilin ko na kay nanay na palambutin para hindi na kami mahirapan sa aming pagluluto. Maalam nyo naman na matrabaho ang pagluto nito. Kailangan unahin ang pagpapalambot ng langka. Kaya malambot na siya, so ito na naman ang ating palalambutin. Ang pata, dito ko na nga lang po ito palalambutin sa aming gasol. Dahil madilim na rin at wala nang uling doon sa baba. Pero guys, ang aming langka, pinalambot lang namin doon sa uling. So, nakatipid na tayo. Dito na tayo magluluto sa taas. Medyo madilim na rin doon. Baka mamaya, hindi na natin makita ang ating niluluto. Dito ko na nga lang po pinalambot sa kaserola. Saktong-sakto naman ang kanyang laki doon sa 1 kilong pata. Habang nakasalang ang aming pinalalambot, in-slice ko na nga ito yung bawang na maliliit para panggisa na rin doon mamaya sa aming lulutuin. Sinunod ko nang i-slice itong luya. Nakalimutan ko nga pala, bumili pa pala ako ng luya. Napakarami naman pala ng aming stock dito sa bahay. Hindi na nga namin nagagamit ng gusto at minsan nabubulok pa. Pero alam nyo guys, itong luya, gamot ito sa pagpapaganda ng boses. Wow. Kung maliit pa lang ako, nalaman ko na ang luya pala ay makakatulong sa pagpapaganda ng boses. Kinain ko na, yan ay kinakain ko guys. Wala talagang pakisama ang boses ko guys. Pag may mga occasions, hindi man lang mapakinabangan ng boses ko. Pulang sibuyas nga lang po yung ating gagamitin panggisa. Inislice ko na nga po para masimulan na natin ang pagluluto. Habang si Yayam naman ay busy-busy doon sa loob sa kapapanood ng kanyang mga paboritong palabas. Si Nanay naman ay hinire ko naman dito sa kusina para kako itulungan niya ako sa aking pagluluto. Para mayroon din akong mai-prepare ulit na mga content. Sa totoo lang guys, napakahirap talaga gumawa ng content. Kailangan mayroong kang tiyaga sa pag-i-edit. Naibanda mo muna yan yung niluluto ko, pinapalambot ko. Ako muna ako ng tanglad sa baba. Ha? Wag mo na nga yung nagtibo. Kukunin mo na. Yung Tanglad. sa kapitbahay ang kuko. Manghihingi muna ako ng tanglad guys. Dito kami nanay. Alam ko marami ng tanglad. Manghihingi na nga lang po muna ako ng tanla dito sa aming kapitbahay. Alam ko meron to sila eh. Kasi yun sa amin, ikatatanim ko lang. So mga ilang buwan pa yun bago ko mapapakinabangan. Mabuti na lang pala naabutan ko si nanay kasi minsan inandun sila sa farm. Kaya pupunta muna tayo dito guys. May nakita nga pala ako yung kanilang kamyas. Pag tag-ulan talaga guys, natutuwa ako para siyang bulaklak. Kasi kung mamunga sobrang bless ang kanilang puno ng kamyas.
Pero halos lahat naman yung mga kamyas ganyan talaga magbunga. Kahit na yung sa mga kahoy nila, sa mga, di ba ganon, sa mga puno nila tumutubo talaga o nagbubunga talaga yung kamyas. Kaya kumuha na rin ako ng pagkarami-rami. Kala mo naman may pag-aasiman. Pero wala lang, gusto ko lang guys kasi nga maganda siyang tignan. So umuwi ako yan, bit-bit ko. Nakakuha na ako ng tanlad at kamyas para na sa pang-asim kung halimbawa na magluluto si nanay ng kanyang sinigang. Meron pa rin po kasi kaming isda doon sa ref, guys. Ganito lang talaga ang buhay natin pagka sa probinsya na pwede tayo makahingi ng mga gulay-gulay na tanim ng ating kapitbahay. Pero sa syudad, wala namang ganyan dahil nga bibihira lang yung may mga malalawak na lupain sa syudad. Kaya maswerte pa rin tayo dito sa bukid. Meron pang ganyan, may libre at pwede pang manghingi. Yung kahit na wala kang pera, buhay na buhay ka sa bukid. Pero pagka nasanay ka na sa syudad, yung sa mga kinakain mo ay masasarap, tapos bigla kang pupunta ng bukid, pero wala kang pera. So no choice ka. Kung ano yung nandun, kailangan mong kainin para lang magkalaman yung iyong tiyan. At hindi mo kailangang mag-inarte, maghanap pa ng mga masasarap. Ginisa ko na nga rin po pala ito, yung ating pataunahan na pinalambot pa natin bago natin ginisa para konting luto na lang, konting pakulo-kulo, mabilis nang maluto. Ganon din yung ginawa natin sa ating langka kanina. Yung langka natin na yun guys, inanggaling pa yon doon sa Kamuning, doon sa may bahay nila nanay, hiningi pa niya doon sa kanyang sister-in-law. Kaya heto na, hindi natin pwedeng masayang ang gulay na yun na napakalayo pa ng pinanggalingan na hindi natin maluluto. Kaya gumawa talaga ako ng paraan para hindi masayang. At isa pa guys, yun nga, dumating nga si Big Boss. So meron kaming masarap na ulam na ipapatikim sa kanya. Ganyan po kasi yung mga klase ng ulam na gusto niyang ulamin, carnivorous. Kitang-kita nyo naman sa kanyang katawan na sobrang lusog. Matapos nga naming mailagay ang mga sangkap at mapasarap ang aming ulam, hindi nga po kasi magkasya doon sa aming kawali, sinali na rin namin dito sa may malaking kaldero na alam namin hindi mabubuhos at talagang saktong-sakto na lang. So, sa sobrang dami ng langka guys, binuhos na nga po namin dyan. Hindi ko nga alam, baka ilang kainan na naman namin to bago maubos dahil nga dadalwa, tatlo lang kami kumakain. Tiyak, kahaba talaga ang buhay nito. At yan, mukhang yummy na guys, maluluto na. Kunting kulo na nga lang yan, hinulugan ko na nga ng 2 pirasong kulay green na sili at isang red para doon sa mga mapaparami ang kain.